Meron na naman pong bagong pahayag itong si Mr. Robin Padilla. Wala talagang kadala-dala itong si Binoy. Sabi niya, parte daw ng demokrasya itong ginagawa niyang ito. Hindi naman daw ito pagtatanggol kay Kibuloy. Siguro, kahit sinong normal na tao, iisipin na bias ka na. Pinagtatanggol mo ang isang kriminal. Pinagtatanggol mo ang isang tao na napakarami po, sangkaterba po ang akusasyon. Tapos ngayon sasabihin na ito, netong si Robin Padilla, na kuno ay pinag-iinitan lang itong si Kibuloy. Bakit? Sasabihin mo na iinggit sa kanya. Bakit? Kaiingitan ba ng kahit sino ang isang taong masama? Maraming inabuso? Abay, napakaraming naglalabasan ngayon. Nakasamaan na itong si Kibuloy. At yan po ay hindi galing sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Yan po ay galing sa mga taong miyembro mismo ng kanyang simbahan, kuno, at naniwala sa kanya. Mga supporters ni Kibuloy, ang kalimitan, or ang lahat, rather, na nagrereklamo. Una nang sinabi nito si Padilla na kuno ay tayo ay may utang na loob dito nga kay Pastor or dito kay Kibuloy. Utang na loob dahil daw unang lumaban sa mga NPA etong si Kibuloy para mabuwag nga daw ang grupo ng CPP-NPA. Kakaiba si Robin Padilla, yung mga pinagsasabi niya parang hindi niya naisip na meron siyang pamilya na pwedeng madamay sa kahihiyang ginagawa niya. Panawagan ng mga netizens ngayon, syempre ay ipa-impeach etong si Mr. Robin Padilla dahil napaka-obvious ng kanyang ginagawa na pagpanig sa isang kriminal at pagprotekta nga sa isang most wanted ng FBI. Ito yon, pinag-iinitan daw. Pag sinabing pinag-iinitan, abay dapat wala ng due process yan . Pag ikaw ay pinag-initan sa kanto halimbawa, timbog ka kaagad. Tumba ka kaagad. Pero yun nga, ang nangyayaring ito kay Kibuloy ay nakikita nyo na mukhang binibigyan pa nga siya ng importansya. Ibig sabihin, etong mga investigasyon na nangyayari or na hinihiling ng Senado at ng Kongreso ay nasa tamang proseso naman . Hindi naman siya inaagrabyado dyan. Wala pa namang desisyon na kung eto ang si Kibuloy ay isang criminal at guilty. Wala namang ganun . Nararapat lang na paimbestigahan dahil napakarami pong akusasyon laban sa kanya. Matindi ka, Mr. Robin Padilla. Anong sabi niya? Si Pastor ay napag-iinitan. May hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerika. Pagka hindi ka pa pinag-iinitan noon, ay ewan ko na. So ganito pala yun. Pinag-initan pala ang tawag sa ganito. Baka experience na rin nga na si Mr. Robin Padilla na minsan ay ginawa niyang rason na siya ay kinainggitan at pinag-initan, kaya nasadlak din siya. Sa kanyang kinasadlakan, bago pa man siya maging senador, alam natin kung ano yon. Alam natin kung ano yung pinagdaanan ni Mr. Robin Padilla. Sa tingin ko ay deserve naman niya. Senator Robin Padilla believes his friend, Kingdom of Jesus Christ founder and SMNI honorary chairperson Kibuloy is napag-iinitan. As the latter battles allegations of abuse, multiple lawsuits filed by the U.S. Court and the Department of Justice. Multiple lawsuit. Ibig sabihin, yung ganon pinag-iinitan, nino? Yun yung nakakapagtaka. Sige, pangalanan niyo po Mr. Robin Padilla kung sino ang naiinggit at bakit pinag-iinitan si Kibuloy. Ano po bang nagawa niya? Marami po siyang kaaway, kaya siya ay pinag-iinitan. So ang ibig sabihin, masamang tao nga siya. Kaya dapat siyang pag-initan. Okay? Dahil wala namang problema kung talagang pinag-iinitan siya. Bakit? Dahil mainit siya.
Dahil siya po ay dapat i-capture. Dahil siya po ay dapat arestuhin. Kaya dapat lang na siya ay pag-initan sa puntong ito na. Pero yung ibig mong sabihin na pinag-iinitan, na tipong wala siyang kasalanan, naiinggit lang kuno yung mga taong bumabanat at umaatake sa kanya, mali ka dyan. Diba? Pinag-iinitan daw. Totoo na kahit you see, sa Senado, sa Kongreso, sa US, sa DOJ, lahat yan ay after Kibuloy. Na ang ibig sabihin, this person has done so much wrong, abuses, at kung ano-ano pang kabulastugan sa mga kababayan natin na dapat lang talaga nabigyang leksyon at humarap sa hustisya ang isang katulad nga na si Kibuloy. Good luck!